Morning mga buboys. Sa tanghali tayong gumising. No, nagising. So yung pinaka-routine natin today, feeding. Morning feeding tayo. Pero bago yung lahat, i-transfer muna natin yung ating mga sisiw. Kasi pag gabi, tinatanggal natin siya sa sa barn. Nilipat natin siya dito sa ating brooder kasi nga yung ating mga mababait na friends. Itong mga sisiw natin mga buboys, no, pag morning, pag gabi, nililipat natin sa brooder kasi yung ating brooder, may mga reinforcement dito, no. Ito may screen siya na hindi pwedeng mapasok, hindi kayang pasukin ng mga friends natin kasi nga yung kwento natin ng other days, no, na imagine 24 mga buboys, 24 na sisiw na isang bagsakan lang, ubos lahat dahil sa mga mababait. So inayos natin yung ating brooder at dito natin pinapahinga, kinikip yung ating mga sisiw pag night time. Pero pag morning, yan, gustong-gusto na labas. So pag morning na naman, ibabalik naman natin doon sa barn. So yan, ginagamit natin yung ating box. Pag lumagpas naman doon sa barn, hindi natin kagad nalipat dito sa ating brooder. Malamang baka doon naman tayo mabiktima. So dito, yung pinaka-purpose lang talaga nila is magpahinga, matulog. Pakita mo nga ito yung setup nila. So bali may kusot yan. May anong tawag yan? Ang risal. Oh. So may risal yan para at least hindi malamig paggabi. Okay? So pinapalitan natin yung risal every after 2 weeks. Yun. Or depende sa ito, wala pa yan mga kain, kaya ang kukulit. So, come here. Yun. So, lahat na, dito na lahat, except dun sa nakawala na isa. So, yun. Transfer natin mga buboys doon sa kanyang wait mo natin. So yun, ilipat muna natin siya doon. So ganito yung ating daily routine every morning, yung paglilipat. Kaya lang itong mga nasa range natin, makukulit na. So tanggalan muna natin siya ng tubig kasi ito yung tubig ng Dito ka sa kabila para makita. So yun. Na pala muna natin, kuha muna tayo ng tubig. Lika. Bago natin buksan yun, kuha muna tayo ng tubig. Tubig. Kasi yung pinaka-una nilang ginagawa pag nililipat natin sa kanila dyan sa barn, umiinom ka agad ng tubig. So ito yung pinakaunang hinahanap nila, yung tubig. Okay, so lagay natin doon para pag bitaw natin, pak! Tubig ka agad. So ito yung setup ko, no. So ito yan ang setup ko ng barn. So bali naka-elevate lang yung tubig natin diyan. Tapos yun, may risal din yan, may pahingaan. Medyo may konting space siya, unlike doon sa brooder lang na naka-stay. So at least nakakapag-gala-gala sila. So yan, nilalagyan natin ng box, tapos bahala na silang lumabas yan. Yun. Sara natin kasi yan. So yan, no? See? Yung unang hinahanap talaga nila is tubig kagad.
Yun ang ano nila, hinahanap nila pag ililipat natin. So, kuha tayo ng pagkain. Okay. Ate. So, prepare natin yung ano, yung pagkain. Yan, prepare tayo ng pagkain. Saka itong nasa range. Kukulit na kasi. Medyo ngati ng hali na kasi tayo. Kaya talagang ano na, napipressure na tayo magbigay ng pagkain kasi yan, sunod ng sunod. So ito yung ating lagayan ng pagkain. Secure din ito. Mix of pellets with corn. Ready mix na ito yung pagkain natin. Papuntang 3 months na itong ating mga sisiw, no? Yun. Oh. Yun. So, busy na sila, no? Pwede na tayo magbigay ng pagkain sa iba. Kasi pag inuna natin yung nasa court, sila hindi pa kumakain, ang gugulo talaga mga buboys. Ang gugulo. Okay? So, bigyan na muna natin ng pagkain yung itong mga nasa court. Yan. Yan. Ito lang yung ginagamit ko mga boys na measuring cup. Improvise lang ito galing doon sa multivitamins na bottle, plastic bottle. Yan, so dinadrop ko lang yung yung feeds nila. Hindi ko na linalagay sa sa feeding cup. Yun mga buboys yung ating routine everyday na ginagawa natin dito sa morning and afternoon. Ganito yung ating routine. So pellets yan. Tapos iba naman yung binibigay natin para sa ating mga inahin. Yung breeder feeds na naman yung natin, yung para sa mga girls and laying Yun. Oh, whoops. Tamang-tama Kalis na. Oh. Yan, medyo may kalumaan na din yung ating. Wala pa tayo nagbo-monetize, hindi pa tayo sumasahod kaya hindi pa natin napapalitan yung lumang-luma na yung ating battery cage. Kailangan pagtiyagaan muna. Yan. Yun. So, kahapon, may nakuha tayong eggs. Yan. So, ilalagay natin yan mamaya sa chiller natin. Okay? So, meron pa tayo dito. Ito mga pairs natin. Yung ating breeding stocks. Yun. Ay! Ba't nakalabas? Oh, pakita mo. Oh. Nakalabas. So, bigyan na muna natin ng pagkain nila kasi nakita nyo nagsipaglabasan na. Kuti. Yun, hindi na nakakano. Okay. Yan na ba lahat? Okay, i-close na. Close na. Baka nag-open yun. Whew. So yun. Yun mga buboys, medyo pinagpawisan tayo early morning.
Kalabas eh. Kailangan habulin. So, ito yung last bar natin. Bigyan muna natin ng food. Yan. May eggs tayo dyan, no? Yan. So, may dalawang eggs. So, i-collect natin yan mamaya. Okay. Grabing panahon ngayon, mga buboys. Sobrang init. So, usually, nagkakaroon ng, lalo na itong ating nasa range, nagkakaroon ng sakit. No? Yung sakit dulot ng sobrang init. So, minsan nagdadry na lang. Nagdadry yung kanilang katawan. Actually, may isa nga akong na-separate sa kulungan doon. Liligay ko na muna sa kulungan. Kasi, ayun, naghinang kumain. Tapos, may sipon yung mata. Yun. Kaya, instead na parang maka-apekto pa siya sa iba, so, instead, ginawa natin, hiniwalay na muna natin sila. Hiniwalay na muna natin siya sa kulungan. Magastos, no, pag ganitong pangyayari na although kakaunti lang yung aking range ngayon, pero magastos pa din pag nagkakasakit kasi imagine how much you will spend for like one medicine, especially yung powder. Isang timplahan lang yung powder. Pero yung cost nun is sometimes 30, 35. Depende sa brand na gagamitin, at saka yung appropriate na medicine. So sometimes it comes with the cost. So unlike kung ganyan lang, gala lang sila, walang mga sakit, at least yung feeds lang yung ating maintenance, na kailangan i-consider. But in anyway, hindi man talaga siguro mawawala yung ganon, yung na kailangan mag-ready din para sa mga health prevention ng ating mga sisiw. So minsan kasi pag nag-start na kasi mag-dry up yung ating Carabao grass. So may mga instances na nagdidilig tayo, ng mga araw. Minsan during morning, minsan during afternoon. So sa observation ko na baka yan isang factor din na nag-cause na nagkaroon sila ng sipon dahil minsan yung singaw ng lupa, pero yun, kailangan din natin kasi i-save yung Carabao grass na mayroon tayo. Oh no, yun, may nakikita ko mga buboys na talagang na yung mata na naman niya nung sipon. Yun, sayang, so kailangan na naman natin ito bigyan ng medisina. And then i-separate ka agad kasi pag dumami, yun. Kailangan na din natin magbigay ng foul packs kasi yun, in total kasi mayroon tayong yung naka-range natin na gumagala. Nasa 10 sila na heads. Tapos mayroon tayong 24 yung kanilang lilipat natin, and there are still remaining doon sa ating yung last batch natin na sisiw. There are about 19 na heads na sisiw, 2 weeks old sila na sisiw. So inaantay ko talaga sila na dumating yung last batch natin na papisa kasi sasabay-sabay natin doon sa ating vaccination. So baka this afternoon start tayo ng unahin ko na muna si Foulpox kasi sabay natin yung nasa range natin kasi hindi ko ito nabigyan. So yun mga buboys, yun na muna yung ating routine, yung ating activity for this day. Pinapakita ko lang yung how we secure yung ating mga sisiw. So it starts from transferring from brooder to doon sa ating barn. So yun yung ating activity na at least somehow they will be secured against doon sa ating mga predator, especially doon sa ating mga bait. Okay, kasi mapagsamantala talaga yung ating mga bait. So hopefully may counting kayo na nakita din na pwedeng may apply. Yun ang ating best practice dito. Yung tanong na hanggang kailan natin nililipat-lipat yung from brooder to barn. As long as yung age nila siguro until na yung age nila is kaya nila lang umakyat doon sa kanilang hapunan,
Yun ang pinaka ano na natin senyales na hindi na natin nililipat sa barn kasi yung mga predator naman pag nasa taas na yung ating mga siso hindi naman nila pinapakialaman. So yun, kaya linagyan natin sila ng hapunan while they are still young para at least ma-practice nila yung yung akyat baba, and later on as they grow, no, as they age, at least makabisado na nila yung pag-akyat baba, and during night time sila na mismo yung yung aakyat. Well, at first siguro mga 1 month old, kailangan natin muna silang alalayan, no, kasi yung sa mga previous natin na mga breeding, yung ginagawa natin at the age of 1 month, tayo muna ang nag-aakyat sa kanila, no, ilinalagay na muna natin doon sa kanilang hapunan. As time goes by, natututo sila at sila na mismo yung umaakyat, no? Yun ang hudyat natin na hindi na natin binabalik dun sa ating brooder. Medyo hindi na ganun kahirap yung activity, no? Kaya lang breeding talaga medyo mahirap, medyo nakakapagod, kailangan tiyagaan. Katulad nga nito, medyo pinagpawisan tayo dahil hindi natin pala na-lock yung barn, so na pag paglabasan yung mga siso. So that's it muna mga boys, until next videos natin, I hope you learn something from our routine. And by the way, if you're not yet subscribed, kindly just subscribe sa ating munting channel, and we will be able to understand more based sa inyo din mga best practices sa inyong backyard at dito din sa ating backyard. So have a safe and great day to everyone. Bye bye.